Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Pakibati muna ang mga katabi natin ng good evening. At mga kapatid, tayo po ay nasa pang-ilang gabi na? 6. Taas ang kamay ng mga naka-6. Pumalakpak ang mga naka-6 na gabi ng ating anticipated Mass. Wow, alam niyo po kanina, itong iniisip ko, naku, kaya-kaya nila yung kulay ngayon. Salamat po sa mga nag-effort ng mag-orange ngayong gabi. Talagang salamat po. Nagmukha tayong malaking ponkan ngayong gabing ito. No? Salamat po. Talagang we really appreciate your effort. Thank you ho. At alam naman ho natin na tayo ay hindi lamang po ito kaya dalawa ang readings natin sapagkat hindi lamang po ito simbang gabi. Ito po ay anticipated Sunday Mass na. Kaya meron tayong credo, may sumasampalataya tayo mamaya. Sapagkat Sunday Mass na po ito, mga kapatid. So pag kayo ay nagsimba ngayong gabi, dalawa ang accomplishments ninyo. Ang ika-6 na gabi ng simbang gabi at ang 4th Sunday of Advent. As you can see, nasindihan na ang lahat ng kandila ng Advent Rite. Buo na. Tapos na ang 4 na linggo. O pumapasok tayo sa panghuli at pang-4 na linggo ng paghahanda at paghihintay. Napakaganda ho nun. Yung pong panahon ng paghahanda at paghihintay, malaking biyaya sa atin ito eh. Anong itinuro sa atin ng Adbyento? Matuto tayong maghintay, maghanda. Pag sinabing maghanda, pinagpaplanuhan. Pakitanong nga po ang katabi, anong plano mo? Anong plano mo? Kailan ka magbabayad? No? Anong plano mo? Kailan ka magpapakatino? Anong plano mo? Kailan mo ititigil yung kalokohan na yan? Anong plano mo? Kailan ka gagraduate? Anong plano mo? Magandang tanong natin yan. Lahat ho tayo ay iniimbitahan, pinapaalalahanan ng panahon ng Adbyento.
Lagi tayo maging handa. Magplano tayo. Kaya nga, ito ang ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon. Baka sabihin po ninyo, yung nagsisimbang gabi, nung binabasa ni Reverend Frank Joshua kanina yan, bakit parang mali yata yung binabasang gospel ni Reverend? Bakit parang tapos na yon? Tama. O sige nga, gusto kong magtanong kung kayo ay nakikinig ng ebanghelyo gabi-gabi, pang ilang araw ng simbang gabi ang gospel na ito? Pampito ay pang-anim na gabi pa nga lang. Pang ilang gabi binasa ang ebanghelyo. Sister, tama, pangatlong gabi. Palakpakan natin si Sister. Thank you po. Tama. Pangatlong gabi ng ating simbang gabi, binasa ang ebanghelyong ito. Tungkol kanino? Kay Jose. Balikan natin ng kwento. Tamang-tama ho yung pang-apat na kandila. Sinabi ko na kanina, yung mga gising pa kanina. Ano ang unang kandila ng Adbyento? Kandila ng pag-asa. Pag-asa. Pangalawang kandila ng kapayapaan. Pangatlong kandila ng yung pink. Anong kandila ng kagalakan? Joy. Gaudete Sunday. At ang panghuling kandila ay ang kandila ng pag-ibig. Yan, diyan kayo magaling. Pag pag-ibig, alam na alam. Pag-ibig. And tamang-tama ho sapagkat muli nating narinig ang isang natatanging pag-iibigan. This kind of love is not an extravagant, loud, but a very humble, quiet, simple kind of love. The love of Mary and Joseph. Ordinaryong tao. Simpleng tao na nagmamahalan ng tapat. Sabi nila, kailangan daw ipinagsisigawan mo ang pagmamahal mo. Hindi na uso yun. Hindi na uso at sapat yung pinagsisigawan mo lang. Dapat pinapatunayan yan. Amen. Pinagsisigawan mong mahal mo, binubugbog mo. Pinapabayaan mo. Kinakawawa mo. Tinatraidor mo. Hindi lang yan pinagsisigawan. Pinananindiganan. Pinatutunayan. At ano po yung kwento ng pagmamahalan ni Jose at Maria? Alam mo natin na itong dalawang ito, nagpaplano. May plano na silang magpakasal. May plano na silang gumawa ng sariling pamilya. Siguro nagpaplano sila kung kailan, kung saan, kung sino ang magkakasal sa kanila, anong klaseng buhay nila. May plano na sila. Biglang dumating ang plano ng Diyos para sa kanila. Dumating ang Anghel Gabriel. Binago ng Diyos ang plano nilang dalawa. Nabuntis si Maria. Nang nalaman ni Jose, nagplano rin si Jose. Ano ang plano ni Jose? Dahil siya ay matuwid na lalaki. Ayaw niyang mapahiya at maging kawawa si Maria. Dahil pwedeng patayin si Maria, disgrasyada ka. Wala kang asawa pero nagdadalang tao ka. Mahal na mahal ni Jose si Maria. Pagdasal natin ng mga kabataan, huwag mapusok. Pinaghahandaan ang buhay pag-aasawa. Alam nyo, ito po ang kulang ko minsan. Ang pinaghahandaan lang yung kasal, pero hindi ang buhay mag-asawa. Diba? Pinaghandaan yung kasal eh. Pinag-ipunan nyo. Yung susuot nyo, kakainin ninyo, saan kayo pagpapakasal, sinong magkakasal sa inyo. Yun lang ang pinaghandaan nyo. Pero hindi nyo pinaghandaan ang buhay may asawa. Kaya ang bilis nyong sumuko. Kaya hindi nagtatagal. Pinaghahandaan ang buhay may asawa. At hindi lang ang kasal. No? Kaya may plano si Jose. Ayaw niyang mapahiya si Maria. Anong plano niya? Lihim siyang hiwalayan. Kaya
tinulog ni Jose. Alam nyo, pag kayo nalilito magdesisyon, matulog muna kayo ha. Baka ayusin ng Diyos ang pag-iisip nyo, kagaya ng ginawa niya kay Jose. Huwag padalos-dalos. Matulog muna, magdasal. At binago ng Diyos ang plano ni Jose. Huwag kang matakot, Jose. Napakasalan si Maria. Siya'y nagdadalang tao sa tulong ng Espiritu Santo. Binago ni Jose o ng Diyos ang plano ni Jose. Mga kapatid, sa buhay natin, dapat lagi tayong maging handa. Do not be afraid to trust the will, the plan of God for you. Sometimes, your disappointment can be God's appointment to you. Ulitin ko. Your disappointment can be God's appointment to you. Kaya huwag kang matatakot, huwag kang susuko kagad, huwag kang aayaw kagad. Pag hindi nangyari yung gusto mo, pag hindi mo nakuha kagad yung gusto mo. Sabi nga, dalawa lang ang sagot ng Diyos sa hinihingi ng tao. Number 1, yes, para sa iyo to. And number 2, no. Because I have a better one for you. A better one for you. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, bago matapos ang taon na ito, hilingin natin sa Panginoon na sana, Lord, kung alam mong mali ang pinaplano ko, baguhin mo kagad. Kung alam mong hindi katanggap-tanggap sa iyo ang binabala ko, itigil mo kagad. At Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na hanggang ngayon, hindi pa rin namin pinagkakatiwalaan ang tinuturo, inuutos, at sinasabi mo sa amin. Alam niyo si San Jose, sabi nga ni Reverend nung nakaraang sermon niya, he is not just a man of few words. He is a man of 0 words. Never natin siyang narinig na nagsalita. But now, he is the patron saint of the Universal Church. Makinig kayo. There is grace in obedience. May biyaya sa pagtalima. Kaya, bago matapos ang taon na ito, hilingin natin sa Panginoon ang dasal ni Jose at ang dasal ni Maria. Panginoon, mangyari nawa. Hindi ang gusto ko, hindi ang plano ko, kung hindi lagi ang sa iyo. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangangabuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Ama sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Buong pagtitiwala nating ilapit sa Kanya ang ating mga pagsusumamo at panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Ama. Nawa, Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan
ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria, at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumikilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, maibsa ng kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagsapit ng Pasko ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming manliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Tahimik po natin ngayong ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipanalangin po natin ang lahat ng mga naghahanda na sa buhay pag-aasawa upang sila'y tunay na patnubayan ng halimbawa ni na Maria at Jose. Gayon din ipagdasal po natin ang mga kamag-anak, kaibigan natin at kakilala na pinanghihinaan na ng loob at pag-asa dahil sa matinding pagsubok, pagkakatalo at pagkakadapa sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming maawain, pakinggan mo po ang panalangin ng iyong mga lingkod sa aming pag-asa at paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Naway punuin mo po kami ng kapayapaan at kasiyahan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.